Hey guys, what's up? Welcome to the vlog of Beans, and for this video, ikukwento ko sa inyo paano nga ba ako napunta dito sa China. Sa totoo lang, wala naman talaga sa plano na makapagturo ako dito sa China. Sisimula ko yung kwento noong 2017 nung magkaroon ako ng opportunity na makapagturo sa Amerika. Medyo hindi nga naging maganda yung experience ko sa Amerika dahil medyo na-stress talaga ako dun sa almost 3 years na nagtrabaho ako doon. Tiniis ko lang talaga yung unang 2 taon ko doon dahil nagyabang nga ako na makapunta sa Amerika para magturo. And yung pangatlong taon ko talaga naghanap na ako ng ibang opportunity na pwede kong lipatan. Sakto naman na yung isa kong kaibigan sa States lumipat sa China at nakwento nga niya yung kaibahan ng trabaho sa States at yung trabaho dito sa China. Nahalina nga ako dun sa kwento niya, kaya naman sinabi ko sa kanya na kung pwede niya akong i-refer dun sa company na nagdala sa kanya dito sa China. Kaya naman with his help, nag-submit ako ng application through their website. Sinuwerte nga ako matanggap, kaya naman hindi ko na tinapos yung 3rd year ko, kaya nag-resign ako after 1st semester kasi parang gusto kong magpahinga muna bago ako sumabak muli sa bagong country. Pero talaga nga namang sinubok tayo dahil talagang inabutan tayo ng pandemic. Na-stuck na ako sa Pilipinas during the pandemic pero hindi ako sinukuan ng company. Every year, pinapapirma nga nila ako ng kontrata at sinusubukan namin makuha lahat ng documents para nga makapunta na ako agad ng China. Sobrang hirap nga makuha yung documents nung time na yun kasi either yung government ng Pilipinas or yung government ng China yung mga requirements na hindi namin makuha-kuha. Tapos noong 2022, nagkaroon ako ng offer na makapagturo sa isang international school sa Cambodia. With the company's permission, ginrab ko muna yung opportunity na yan habang sinusubukan pa rin namin makuha yung mga documents para makalipat ako ng China. And fast forward to 2023, nakuha na nga namin lahat ng documents kaya mula Cambodia lumipad ako papunta dito sa China. Before ko nga matapos yung kontrata ko doon, nakita naman ako ng current school ko sa isang teacher recruitment website, kaya naman in-invite nila ako na mag-apply doon sa vacancy na meron sila that year. Ang dami nga sa inyo nagtatanong kung saan mga website ba pwede mag-submit ng application. Yung ilan nga mga websites na pinagsasubmit ko ng application is may bayad, pero think of it as an investment talaga din. At least nakakasigurado kang legit yung mga vacancies na nakapost doon sa website, and also andun din yung mga high-paying jobs. So magbayad ka man ng at most $100, sure na kapag nakakuha ka ng trabaho, talagang matindi yung balik sa'yo. Unang-una nga ay ang Search Associates. Tinuturing itong gold standard sa international teaching recruitment na talagang kung seryoso ka at may sapat na experience, ito ang go-to platform. Ang ISS naman or International School Services or ISS EduRecruit is isa sa mga pinakamatandang organisasyon sa international hiring. Hindi lang sila recruitment agency pero tumutulong din sila sa pagpapatakbo ng mga schools. And if I remember it right, dito nga nakita ng aking current school ang aking profile kaya in-invite nila ako na mag-apply sa vacancy nila. Isa lang website na pinagsasubmitan ko ng mga application ko ay ang Scroll or ang Scroll Connect. Dati itong partner ng ISS pero ngayon ay stand-alone na lang sila and kapartner na ng TES. Marami dito mga tier 1 tsaka tier 2 schools na gumagamit nito. Isa ding magandang website is yung Teachaway. Dito ko na mga nakuha yung Cambodia job ko. Mas accessible kasi ang Teachaway sa mga new teachers o sa mga gusto mag-transition sa ESL teaching. And lastly is yung LinkedIn. Ito naman yung social media ng professional world. Hindi nga ito exclusive sa international schools pero nagiging powerful tool na ito ngayon. Madaming headhunters and agents ng mga Chinese schools ang nandito sa LinkedIn. Kapag naman sa LinkedIn, medyo kailangan mo lang i-sure na talagang legit yung mga kausap mong agent. At kung talagang China teaching job ang target mo is kailangan ready ka na meron kang WeChat account. Kasi marami sa mga agents ang mas prefer na makipag-communicate through WeChat. At pagdating naman sa WeChat, ang unang-una nilang hihingin sa iyo is yung CV mo and also an introduction video. Ayun, sana ay nakatulong lahat ng information na sinabi ko dito sa video na to. And kung meron kang tanong, don't hesitate na i-comment mo yan dyan sa baba. At susubukan kong sagutin lahat ng mga tanong nyo. At kung meron pa kayong mga gusto kong i-discuss sa susunod kong video, sabihin nyo na lang din dyan sa comment section. Okay? Yun lang. Thank you sa panonood and good luck sa pag-apply. See you in China!